wala naman din kasing problema kung ang ipopromote 1-star or 2-star. Allowed naman kasi yan sa batas. Depende na lang ho kung ano ang nagawa, achievement ng mga yan. Kaso nga lang itong si Tory, the most heated na PNP general sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya binati ko siya ng ganyan. Si Bato malinis man. Wala namang kagaguhan si Bato na ginawa sa bayan. Si Tory, anong ginawa niya sa bayan? Di ba kagagaguhan? Kaya tinitira ka ngayon ng mga bashers mo. Anyway, sabi mo naman, pwedeng magbas, tanggapin mo. Ito naman ang banat ni Auntie Claire kay Mayor Baste Duterte at labo-labo pa ang sagot, nagkalat pa ng kasinungalingan. Kasi nga, noong nandoon si Mayor Baste sa Netherlands, natanong sa kay Mayor Baste yung reconciliation. Ang sabi naman ni Mayor Baste, kainin na lang ni Dayunyor ang kanyang reconciliation. Yung reconciliation mo daw, kainin mo na Dayunyor. Ito naman, may buwelta di umano ang Malacañang. Panoorin niyo po kung paano po sumagot itong attack dog ni Dayunyor na puro fake news pa. Ito, pakinggan po natin si Auntie Claire. Pumalagang palasyo sa mga patutsada ni Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa the Netherlands ngayon si Baste Duterte para bisitahin ang nakakulong niyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon ay tinawag ni Baste si PBBM na sinungaling sa alok niyang pakikipagbati sa kanilang pamilya. Mahina at mayabang din daw ang Pangulo at napatunayan daw yan nitong midterm elections. Sagot ni Palace Press Officer Claire Castro, ang sinabi ng Pangulo ay bukas siya sa reconciliation pero hindi niya ito iniaalok. Pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? Pinapansin mo nga! Loko talaga, Can we expect any nice word from him? Open ba siya for reconciliation? If I'm not mistaken, that's the word. Open. Right? Sige nga. Not offer. Maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa reconciliation. O siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers. Puta, fake news Sa pahayag peddlers na naman ni naman. Mayor Baste na mahina ang Pangulo, ginit ni Castro na hindi masasabi sa isang eleksyon kung sino ang iboboto ng mga tao. 6 daw ang nanalo sa alyansa ng administrasyon at hindi na ito pangit na numero. Ang nais lang daw sana ng Pangulo ay mas marami pa. Wala, 6 daw ang nanalo. Sinama si Camille Villar. Hindi talaga matanggap yung 5 lang nanalo. Puta, ikaw yung fake news, Auntie Claire. O tingnan mo, sinabi mo 6, 5 lang kayo. Si Camille Villar, nasa PDP na nga, lumipat na nga, guest candidate last minute. Hindi nyo alam? Alam mo, Auntie Claire, ikaw yung pinaka-fake news peddler. Kasi nga, yung sinabi niya, for reconciliation. Ulitin natin yung sinasabi niya. Teka lang. Pumalagang palasyo sa mga patutsada ni Davao City Vice Mayor ang nakakulong niyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ulitin natin kung Doon ay tinawag ni Baste si PBBM na sinungaling sa alok niyang pakikipagbati sa kanilang pamilya. Sa reconciliation lang. Mahina at mayabang din daw ang Pangulo at napatunayan daw yan nitong midterm elections. Sagot ni Palace Press Officer Claire Castro, ang sinabi ng Pangulo ay bukas siya sa reconciliation pero hindi niya ito iniaalok. For daw. Pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? Can we expect any nice word from him? Open ba siya for reconciliation? If I'm not mistaken, that's the word. Open ba siya for reconciliation? Yung sabi ni Auntie Claire, Open ba siya for reconciliation? Okay, sige nga. Open. Open Right? daw. Not offer. Open, not offer. Patay, mali ka man dyan, Auntie Claire. Sige nga, kung yan ba ang sinabi at pinag-uusapan ni Tunying at ni WM na open ba siya for reconciliation? Open sinabi niya daw, not offer. Ito po yung video. Panoorin po natin.
Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Yan ang tanong! Hindi sinabi naman na open for reconciliation. Gusto mo bang makipagkasundo sa mga Duterte? Wala naman sinabing open dyan. Wala naman sinabing bukas ka ba makipagkasundo sa mga Duterte. Ito ay sinasabi ni Tunyeng, gusto! Ulitin mo, ulitin natin. Gusto. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Gusto! Sino ngayon ang fake news? Wala naman sinabi si Tunying. Open ka ba sa reconciliation? Gusto! Gusto mo bang makipagbati sa mga Duterte? Anong sagot? Oo! Tangino rin talaga, Tingnan mo, Atty. Claire, sino ang fake news? Actually, wala ngang sinabi niyan reconciliation pala eh. Gusto mo bang makipagbati sa mga Duterte? Yun pala yung exact word na ginamit ni Tunyeng. At ang sagot naman ng iwi mo, ayoko ng gulo. Tingnan mo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Di ba? Unahin na, kasi reconciliation na word, wala pala eh. Ayaw ng gulo. Gusto ko makasundo mga tao. Singot pa. Ayan po ang maliwanag. So ngayon, sino po, Atty. Claire, ang fake news? Ikayo. Wala rin naman sinasabing na open. Ang sinasabi naman gusto. Iba po yung gusto at open. No? Ang gusto, parang gustong-gusto, parang kagustuhan niya, no, na magkasundo. Pero yung sinasabi open, bukas man sa Tagalog yan. Dapat ginawa, kung open yung ginamit, Atty. Claire, na ni Tunyeng, dapat ang sinabi ni Tunyeng, bukas ka ba na makipagkasundo sa mga Duterte? Ito naman ang tamang word na ginamit ni Tunyeng, gusto mo bang makipagkasundo sa mga Duterte? Yan ang tamang salita. Gets mo, Auntie Claire? Sino ngayon ang fake news? Hindi si Auntie Claire. Kaya maliwanag po na puro lang pang-aatake sa mga Duterte ang papel ni Torre at papel ni Auntie Claire. Nakakahiya kayo dahil sinahuran po kayo ng taong bayan. Pero iba po yung mga lumalabas sa mga bibig ninyo. Tama nga sinabi ni Inday Sara, mga basura yung lumalabas kay Auntie Claire.